Sa nakaraang video ay sa wakas binulgar na ng ating bida kung sino nga ba ang nasa likod ng pag-atake ng mga zombie. Dahil dito, sinaksak ni Jiang Yi direkta sa puso si Xing Yishan. At gamit ang Mangekyo Sharingan, nagbukas siya ng portal at pinaira piraso ang mga tao. Nabigla ang lahat ng naruroon sa eksenang iyon. Natulala si Xing Yishan sa kanyang nakita habang ang iba naman ay natakot sa resulta. Ang bagong kapitan ng investigation team ay hindi makapaniwala sa ocular technique na iyon. Kasabay nito, ang ibang mga leader ng base sa lungsod ay nabigla, iniisip na hindi nila kailanman dapat ininsulto si Jiang Yi. Napakalakas niya, kaya niyang lipulin silang lahat sa sandaling iyon kung gugustuhin niya. Habang nakatingin ang lahat kay Jiang Yi ng may paghanga, itinuro ng matabang lalaki si Xing Yishan, sinasabing tumatakas ito. Tumakbo ang babae ng buong bilis habang sinusubukang makatakas. Sinabi ni Jiang Yi na papunta siya upang makipagkita kay Yuan at kailangan nila siyang harangin bago pa siya makarating doon upang patayin siya. Ang bagong kapitan ng investigation team ay nagtanong kung bakit sila dapat maniwala kay Jiang Yi. Simple lamang ang sagot ni Jiang Yi, hindi iyon mahalaga. Kung gusto nilang malaman ang katotohanan, iisa lang ang paraan upang malaman ito. Taya niya na magiging interesado ang mga leader ng Jiangnan region sa magiging resulta. Pagkatapos masagot ang lahat ng tanong, iniutos ng ating bida sa kanyang koponan na agad sumakay sa kotse. Kailangan nilang habulin si Xing Yishan at harangin siya. Sinabi ng bagong kapitan ng investigation team na kailangan nilang tuklasin ang katotohanan, kung hindi, mawawala ng saysay ang pagkamatay ng dating kapitan. Hindi nagtagal, sumunod ang lahat ng sasakyan sa ating bida habang papunta sila sa base ng Snowsect. Samantala, si Yuan ay nasa kanyang simbahan at nagdarasal sa Diyos ng Niebe, humihingi ng higit pang biyaya sa kanyang pangalan. Doon niya naramdaman na may pumasok na kapangyarihan sa kanyang katawan. Ito ang ocular power ng kapitan ng investigation team. Ang maramdaman ng napakalakas na kapangyarihang iyon na dumadaloy sa kanyang katawan ay labis na nakakalugod. Ngunit maya-maya ay napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin nito. Kung namatay sa labanan ng napakalakas na si John Woo, ibig sabihin ay may napakaseryosong nangyari. At sino ang maaaring pumatay sa kanya? Lumipas ang ilang oras. Pagkatapos ay may isang taong lumipad na parang jet patungo sa Snow Church. Si Xing Yishan ay bumagsak na parang sugatang ibon, walang kahit kaunting biyaya sa paglapag. Malubha ang kanyang sugat. Ang layunin niya ay sabihin ng lahat sa kanyang amo bago siya mamatay dahil sa sugat. Naglakad siya ng mabilis upang mahanap ang kanyang amo. Sinubukan siyang tulungan ng isang lalaki, ngunit sinabi niyang istorbo ito. Kailangan niyang makarating doon sa lalong madaling panahon. Sa totoo lang, marahil tinanggihan niya ang tulong dahil lalaki ito at kapwa nila ng kanyang amo na kinamumuhian ng mga lalaki. Nang tingnan siya ni Xing Yishan ng ganoon, natakot ang inosenteng lalaki. Di nagtagal, pumasok si Xing Yishan sa silid ni Yuan. Nagulat ang babae nang makita ang sugat ng kanyang kaibigan. Halos wala ng lakas ang babae upang tumayo. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas upang makarating doon at maihatid ang impormasyon. Ang totoo, higit pa sila sa magkaibigan. Ginawa ni Yuan ang lahat ng makakaya niya upang pagalingin ang sugat nito. Ngunit sinabi ni Xing Yishan na wala na itong silbi. Hindi na dapat sayangin ni Yuan ang kanyang lakas at kakayahan dahil may mas mapanganib pang bagay na paparating. Halos wala ng boses, sinabi niya na nabunyag na ang buong plano. Papunta na si Jiang Yi upang patayin siya. Tinipon niya ang huling lakas niya at sinubukang itaas ang kamay upang hawakan ang mukha ng kanyang minamahal. Gusto niyang sabihin na kailangan itong mabuhay at ipagpatuloy ang kanilang mga ideal sa mundo. Bago pa niya maabot ang mukha ni Yuan, nawalan siya ng malay at namatay sa kanyang mga bisig. Nahulog sa sahig ang kanyang walang buhay na katawan. Nagluksa si Yuan sa pagkamatay ng kanyang nag-iisang kaibigan at kasama. Ngunit ni isang luha ay hindi pamatak. Sa halip, sinabi niyang babalik si Xing Yishan sa kanya. Magkakasama silang muli balang araw. Sa pagkamatay ng babae, bumalik sa kanyang amo ang kakayahan nito, ang kapangyarihan ng telekinesis. Samantala, ang ating bida at ang lahat ng iba pa ay dinala sa abandonadong gusali kung saan naroon ang puno ni Jiang Yi. Pinangunahan sila ni Jiang Yi at sinabing naroon mismo ang ebidensyang kailangan nila. Kailangan lamang nilang sundan siya at makita ito gamit ang sarili nilang mga mata. Pinahinto sila ng mga gwardya ng lugar at sinabing pag-aari iyon ng Snowsect. Isa sa mga sundalo ng investigation team ang nagsabi sa lalaki na manahimik at tuluyan siyang pinatahimik. Pumasok sila sa lugar at nakita ang kahangahangang puno na sinasabi ni Jiang Yi. Gayunpaman, nagtanong pa rin sila kung nasaan ang konkretong ebidensya na magpapatunay sa lahat ng sinabi niya. Ipinaliwanag ni Jiang Yi na ang tunay na ebidensya ay hindi lamang nasa ibabaw na madaling makita ng lahat. Pumasok sila sa isa pang silid, isang perpektong kapaligiran para sa paggawa ng zombie virus. Ipinahiwatig ni Jiang Yi na kung huhukayan nila ang ilalim ng puno, makikita nila ang hinahanap nila. Umatras ang kapitan ng investigation team at naghanda sa pag-atake. Gamit ang kanyang kapangyarihan, gumawa siya ng malaking butas sa ilalim ng mga ugat ng puno.
Nang mawala ang usok mula sa pag-atake, may isang nakakatakot na bagay na lumitaw. Ang 12-dosenang zombie na umatake sa kanila ay naroon mismo sa ilalim ng puno, pinapalago para sa panibagong wave ng pag-atake. 12-dosenang zombie na may mga paa ng dinosaur. Galit na galit si Hong Lian sa natuklasan nilang iyon. Ibig sabihin, nakikipagsabuatan ng mga taong iyon laban sa kanila habang nagpapanggap ng mga kakampi. Ang kapitan ng investigation team ay napuno rin ng galit. Niloko sila ng mga ito, at ang sakripisyo ng dating kapitan ay ginawa upang iligtas sila mula sa banta na ito. Sa huli, iisa ang naging conclusion ng lahat, kailangan mapuksa ang lahat ng taong ito. Nag-aalab ang galit sa mga mata ng lahat at walang sino man ang nag-isip na tumutol sa utos na iyon. Tahimik na pinanood ni Jiang Yi ang lahat. Eksaktong nangyayari ang kanyang plano ayon sa kanyang inaasahan. Umaabot na sa rurok ang galit ng lahat. Maaaring mas malakas si Yuan kaysa sa kahit sino, ngunit hindi niya kayang labanan ng napakaraming tao roon ng mag-isa. Kaya nagsimulang kumilos ang batalyon ng mga sundalo upang harapin ang leader ng organisasyon. Bago sila umalis sa lugar, iniutos nilang sirain ang puno at ang lahat ng nasa paligid nito. Isang sundalo ang lumapit at sinabing siya na raw ang gagawa. Habang umaalis ang lahat, na-curious ang ating bida kung paano gagawin ng lalaking iyon ang misyon ng mag-isa. Kaya nanatili siya sa likod upang panoorin ang ginagawa nito. May kakaibang kapangyarihan ang lalaki. Naglabas siya ng maliit na pugita mula sa kanyang kamay at idinikit ito sa blood tree. Hindi na kailangan ng paliwanag na intindihan ng ating bida na isa itong uri ng time bomb. Pagkatapos nilang lumayo, isang napakalakas na pagsabog ang lumamon sa buong lugar. Ganap na nawasak ang site. Siguradong nasiyahan ng lahat. Sa wakas, may kaunting init na nakapagpahupa sa matinding lamig ng lugar. Ngunit ang hindi nasiyahan at sa halip ay labis na natakot ay ang natitirang mga tagasunod ng Snow Sect na naiwan doon. Hinadlangan nila ang mga lalaki at sinabing kung nais nilang makita ang leader ng sekta, kailangan muna silang ipaalam. Ngunit ang kapitan ng investigation team ay agad sumugod at ipinadala sila upang makipagkita kay Jing Yishan sa kabilang mundo. Agad silang napatay. Ang bangis na iyon ay nagpa-impress sa ating bida at kay Lei Ang. Talagang galit na galit ang lalaking iyon. Nakarating sila sa isang saradong bakal na pinto. Mukhang napakatibay nito, ngunit ang mayabang na blonde na si Woody ay ginamit ang kanyang kakayahan at pinasabog ito. Kahit gaano pa ito katibay, tuluyan itong nawasak. Ang eksenang kanilang nadatnan ay ang dalawang babae na magkayakap. Walang pakialam si Woody sa kanilang pagdadalamhati at idineklara na kailangang mamatay na si Yuan ngayon din. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan. 12-dosenang asul na energy orbs ang lumitaw sa paligid ng silid at sabay-sabay na umatake sa mga babae. Nagalit si Yuan at tinignan sila ng masama, gustong pagbayarin agad ang lahat. Ngayong alam na ng lahat ang kanyang mga lihim, wala na siyang dahilan upang magpigil. Gumamit siya ng kakayahang hindi pa nakikita ng iba, lumilikha ng shield sa paligid ng kanyang katawan upang harangin ang lahat ng pag-atake. Nagbabala si Jiang Yi sa lahat. Isa siyang napakalakas na mutant na may 12-dosenang kakayahan. Kaya kailangang mag-ingat ang lahat. Sa kabilang banda, dahil sa matinding galit, tumanggi si Hong Lian na maniwala na kayang labanan ng babaeng iyon ang pinagsamang lakas ng lahat. Kaya sumali siya kay Woody sa pag-atake sa depensa ni Yuan. Sumunod din ang iba, pinagsama-sama ang kanilang kapangyarihan upang basagin ang barrier. Ngunit ang lahat ng pag-atake, anumang uri, ay walang epekto sa shield ni Yuan. Kalma ang babae, halos kasing kalma ng kanyang kasintahan na nakahiga sa kanyang paanan. Masusing nagmamasid ang ating bida at iniisip kung kayang basagin ng kanyang divine power ang psychokinetic barrier ni Yuan. Tumigil na ang babae sa simpleng pagdepensa at marahang lumutang sa hangin. Ang mga tagasunod ng Snow Sect ay nagsimulang purihin ang kanyang pangalan na parang isa siyang diyosa. Habang ang Red Team ay humuhiyaw sa tuwa, ang White Team naman ay lubos na natataranta sa nakikita niya. Sa matinding galit, sumigaw siya na walang kwenta ang mga tao dahil wala silang ideya kung sino ang kanilang kalaban. Ipinahayag niya na siya ay isang banal na mensahero, ang kinatawan ng Diyos sa mundong ito. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at sinabing lilinisin niya ang mundong ito na walang pananampalataya. Nagsimulang manginig ng marahas ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. At pagkatapos, tumakbo ng buong bilis ang ating bida habang pinupuno ng enerhiya ang kanyang katawan. Ang mga bato mula sa lupa ay umangat at lumutang sa ibabaw ng mga ulo ng lahat. Itinaas ni Yuan ang kanyang kamay at sa isang iglap, ang mga batong iyon ay ibinato sa mga taong tumatakbo para sa kanilang buhay. Wala silang kakayahang makatakas mula rito. Ang mga pinakamalas ay tinamaan ng mga bato. Si Jiang Yi ay kalmadong nagproyekto ng barrier sa harap ng kanyang mga kakampi at pinrotektahan sila. Samantala, ang mga hindi pinalad ay naging parang modernong sining, nagkalat ang mga bahagi ng katawan sa iba't ibang hugis. Sumigaw ang ating bida na pumunta ang lahat sa kanya at sumilong mula sa mga pag-atake ni Yuan. Agad na tumakbo ang mga leader at ang iba pang kasama patungo sa kanya at nagtago sa likod ng kanyang semi-transparent na portal.
Bahagyang iwinagayway ni Yuan ang kanyang kamay at sinabi na dapat bumalik sa kanya ang mga iyon. Tinutukoy niya ang enerhiya ng mga hindi nakaligtas, ang mga kakamete lang at nakarating sa pinakamabilis na tombstones na nagawa kailanman. Matapos silang mailibing ng maayos, sinipsip niya ang enerhiya ng lahat ng nasa harap niya at naramdaman niyang lalo pang lumakas ang kanyang napakalaking kapangyarihan. Tumingin siya sa grupo ng mga taong takot na takot sa unahan niya at nakangiting sinabi, "Gusto ko rin ng special power mo." Pagkatapos ay muling umatake si Yuan, ngayon ay may mas maliliit na mga bato na lumilipad sa halos lahat ng direksyon. Nakaramdam si Jiang Yi ng takot na kumalat sa kanyang katawan nang mapagtanto niyang hindi niya kayang harangin ang mga atake mula sa napakaraming anggulo ng sabay-sabay. Nararamdaman ng panganib, inactivate ni Xing Tian ang isang buff aura para sa sarili niya at sa kanyang mga sundalo. Si Hong Lian ay umatake gamit ang kanyang Fire Dragon Breath habang si Wei Dinghai naman ay gumamit ng kanyang Ice Blizzard. Kasabay nito, bawat isa ay nagdepensa sa isang direksyon at dahil sa kanilang teamwork ay napanatili nila ang linya. Samantala, isang sniper mula sa investigation team ang tumutok gamit ang kanyang espesyal na rifle. Ang lalaki ang nagpaputok ng napakalakas na bala na tila dapat ay nabali ang kanyang mga braso dahil sa recoil. Nanatiling kalmado si Yuan, iniisip na walang makakalusot sa kanyang mga shield. Sa susunod na segundo, ang projectile ay ilang pulgada na lamang mula sa kanyang Divine Brain. Hindi niya inaasahan na makakabasag ng depensa niya ang balang iyon. Lumaki ang mga mata ng lalaki kahit siya ay hindi inaasahan na mapipigilan ang origin bomb ng isang kapangyarihan. Ganoon din ang pagkagulat ni Jiang Yi at tinanong niya kung anong uri ng bala ang pinaputok nito. Ipinaliwanag ng lalaki na ang origin bomb ay espesyal na idinisenyo upang labanan ng mutant creatures. Nakuha nito ang atensyon ng ating bida. Mahilig siyang kumilos ng palihim at patumbahin ang mga kalaban mula sa malayo. Ang balang iyon ay maaaring gawing mas epektibo pa siya. Ngunit nagalit din si Jiang Yi. Hindi niya nagustuhan ang ideya na maaaring mabutas ng origin bomb ang kanyang dimensional portal. Sumigaw ang bagong kapitan ng investigation team na hindi nila maaaring hayaan si Yuan na diktahan ang takbo ng laban. Kaya ngayon ay kailangan nilang sundin ang kanyang utos. Ang kapitan, na nanonood mula sa likod ng shield ni Jiang Yi, ay umamin na mas malakas si Yuan, ngunit kulang siya sa karanasan sa labanan kumpara sa kanila. Hanggat mahanap nila ang kanyang kahinaan at mapakinabangan yon, siguradong makakamit nila ang tagumpay. Inutusan niya ang lalaking nagngangalang Guangming na muling magpaputok gamit ang kanyang espesyal na rifle. Ginawa nga iyon ni Guangming at napansin ng kapitan na nababawasan ang mga atake ni Yuan tuwing nakatuon siya sa pagharang ng isang malakas na strike. Kaya kailangan nilang sabay-sabay na umatake upang makagawa ng pagkakataon. Nagbabala si Captain kay Jiang Yi na sila ang gagawa ng opening at sa eksaktong sandaling iyon ay kailangan niyang gamitin ang Divine Eye Power upang ibigay ang fatal blow sa babae. Tumango si Jiang Yi bilang pagsang-ayon. Pagkatapos ay may idinagdag si Captain na hindi inaasahan, lalaban siya kay Yuan sa close combat at kung kinakailangan ay papatayin niya ito kahit na mamatay siya kasama nito. Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Okay." Pagkatapos ay sumigaw si Captain upang simulan ang plano. Sabay-sabay na umatake ang lahat ng mages at snipers. Si Yuan ay gumamit ng mas maraming elemento upang palakasin ang kanyang depensa na nagbawas sa kanyang visibility. Dahil doon, nagawa ni Captain na sorpresahin siya mula sa likuran. Hindi siya napansin ni Yuan. Gayunpaman, ang kanyang strike sa magic barrier ay hindi sapat upang mabasag ito. Ngunit ang kanyang sibat ay nagbigay ng sapat na pressure upang bahagyang bumagal ang mga atake ng babae at iyon ang nagbigay kay Jiang Yi ng pagkakataon. Inactivate niya ang kanyang pinakamapaminsalang kakayahan. Sa pamamagitan ng magical barrier, nagsimulang mabuo ang kanyang portal. Nang maramdaman ng panganib ng kamatayan, agad na napagtanto ni Yuan na kaya rin ni Jiang Yi gumamit ng pupil skill. Kaya inactivate niya ang kapangyarihan ng dating Captain John Woo laban sa mga kalaban upang subukan kung kaninong ocular power ang mas malakas. Ang banggaan ng kanilang kakayahan ay lumikha ng isang kumikislap na sphere ng purong enerhiya. Kasabay nito, si Captain ay itinapon palayo na parang langaw laban sa shield ni Yuan. Habang tumatayo siya, sigurado siyang ang ataking iyon ay galing sa kanyang iginagalang na Captain John Woo. Hindi lamang siya, pati ang iba sa paligid ay nakilala ang napakalakas na kapangyarihang minsan nang nagligtas sa kanila at ngayon ay ginagamit laban sa kanila. Napagtanto ng mga karaniwang sundalo na wala silang laban sa mga taong may ganitong klase ng kapangyarihan. Para lamang silang mga ipis kumpara sa mga ito. Sumigaw si Captain upang palakasin ang loob ng mga tropa. Sinipsip niya lang ang kapangyarihan ni John Woo. Hindi pa niya ito ganap na kontrolado. May pagkakataon pa tayong manalo. Ang palitan ng mga atake sa pagitan nila ay nagtapos sa tabla. Ngunit nawala ng focus si Yuan nang makita niya ang kanyang kalaban na kumukuha ng pagkain at kumakain sa harap niya na parang walang nangyayari. Ang dahilan, habang mas malakas ang kakayahan, mas malaki rin ang konsumo ng enerhiya nito. Alam iyon ni Jiang Yi, kaya nagsimula niyang punuin muli ang kanyang enerhiya. Ngunit sa mata ni Yuan, ang aksyong iyon ay isang hindi mapapatawad na insulto.
Ang mga taong iyon sa harap niya ay karapat-dapat ng ilibing ngayon din. Naglikha siya ng napakalalakas na tornado na may kasamang kidlat. Ang napakalakas na kapangyarihan ay nagpatigil sa lahat sa takot. Hindi lamang ang mga ordinaryong sundalo, kahit ang pinakamalalakas na kakampi ng ating bida ay pilit na pinipigilang matakot ng lubusan. Ngunit wala pa ring bakas ng takot sa mukha ni Jiang Yi kahit pahawak niya ang pritong dumpling sa kanyang kamay. Binalaan ng matabang lalaki ang boss ng magandang oras na ito para tumakbo. Ngunit sumagot ang ating bida, tatakas tayo saan? Akala mo may opsyon pa tayo ngayon? Sumigaw si Jiang Yi ng sapat na malakas para marinig ng lahat. Ang tanging opsyon nila ay manalo. Iyon lang ang paraan upang mapanatiling ligtas ang lungsod. Kung matatalo man sila, saka na lang nila iisipin iyon kapag nangyari na. Pinanood siya ni Yuan na may ngising mapanukso, iniisip na hindi na siya makakagawa ng panibagong tama. Nagsimulang umikot ang babae sa hangin, kaya imposibleng matukoy kung nasaan talaga siya. Tumakbo ang mga ordinaryong sundalo ng buong bilis. Inactivate ng kanilang leader ang kanyang buff ability upang bigyan sila ng mas magandang tsansa. Sinamantala ni Guangming ang pagkakataon at muling nagpaputok ng palihim sa direksyon ni Yuan, hinuhulaan ang eksaktong lugar na tatamaan. Pinabilis ng putok ang tibok ng kanyang puso at bumalik siya sa pag-atake sa mga insektong tao. Maraming tornado ang dumating mula sa tatlong direksyon ng sabay-sabay. Hindi kayang harangin ng ating bida ang lahat ng iyon, kaya sa pagkakataong ito ay pinili niyang unahin ang kaligtasan ng kanyang squad. Nagbukas siya ng maliit na teleport portal at nakatakas silang apat sa loob ng ilang segundo. Walang proteksyon ng ibang sundalo. Napatigil sila sa takot at tinanggap na ang kanilang kamatayan. Sa kabutihang palad, sapat ang lakas ni ng bagong captain upang palayasin ang isa sa mga tornado at nailigtas ang mga walang laban na sundalo. Ang mga Hangul ay tumingin sa kanya at nakalimutan ng battlefield. Dalawa pang tornado ang sumabog sa likod nila. Kinuha ng captain ang nag-iisa niyang sundalo sa kanyang mga bisig at iniwan ng mga mas mabagal upang ipagtanggol ang sarili. Kinilala ni Yuan ang lakas ng lalaki, ngunit tinanong kung gaano pa karaming atake ang kaya niyang tiisin. Nagbago ang focus ni Yuan nang marinig niya ang sexy na boses ni Jiang Yi na sumisigaw ng pangalan ng kanyang kakayahan. Muli siyang nagdepensa, at ang pagsabog ay nagliwanag sa kalangitan sa paligid nila. Inutusan ng ating bida ang kanyang mga kaibigan na umalis agad sa lugar. Lampas na sa kanilang kakayahan ng laban na ito. Tumango si Lei Ang bilang pagsang-ayon at tumalon silang tatlo sa kanilang higanteng pusa, handang tumakas. Ngayon, wala nang ibang kailangang protektahan kundi ang sarili niya, kaya pinanood ni Jiang Yi ang napakabangis na laban sa harap niya. Kung ito ay isang anime, magiging napaka-epic nito. Ang mga miyembro ng investigation team at ang lahat ng base captains ay lumalaban ng buong lakas. Ngunit kahit ang pinagsamang kapangyarihan nilang lahat ay hindi sapat upang bantaan ang depensa ni Yuan. Ang tanging tunay na banta sa kanya ay ang lalaking iyon na patuloy na humahabol sa kanya at ang mga nakakainis na putok ng baril. Mahinang bulong niya sa sarili na napagod na siya sa pakikipaglaro sa kanila. Kumikinang ang kanyang mga mata habang inihahanda ang susunod na atake. Hindi na nga kayang tumingin ng mga sundalo sa kalaban dahil sa sobrang liwanag. Habang lumilipas ang bawat minuto, nagsimula silang maniwala na ito na ang kanilang katapusan. Kinuha ni Captain ang kanyang mga sundalo sa kanyang mga bisig at sumigaw na tumakbo sila ng malayo hanggat maaari. Si Jiang Yi, nakakalipat lamang sa front lines, ay nagbukas ng napakalaking portal sa harap niya upang harangin ang atake. Tumakbo ang kapitan ng buong bilis upang sumama sa kanya. Sa kasamaang palad para sa mga ordinaryong sundalo, may ibang plano ang kapalaran. Sumigaw sila para sa tulong habang tumitingin sa ating bida. Wala na siyang magagawa para sa mga hindi sapat ang talino upang makarating sa kanya. Ginawa na ni Jiang Yi ang lahat upang protektahan ng iba. Mabuti na lang matibay ang kanyang dimensional portal. Ang mga taong nanatiling ligtas sa likod nito ay napatingin sa gulat nang mapansin nilang hindi sapat ang bilis ni Wei Dinghai. Tinamaan ang kanyang braso bago pa siya makapasok sa portal. Agad niyang pinalamig ang sugat upang pigilan ang pagdurugo habang iniisip kung may tsansa pa ba talaga silang manalo. Pagkatapos ay ibinalik ng lahat ang kanilang pansin sa kalaban. Kitang-kita ang takot sa kanilang mga mukha. Ang taong lumulutang sa harap nila ay maaaring ang pinakamalakas sa mundo. Ngumingiti si Yuan habang pinupuri ang kakayahan ni Jiang Yi, ngunit binalaan sila na nasipsip na niya ang 36 na kakayahang kasing lakas ng sa kanila. Talaga bang iniisip ninyo na kaya ninyo akong talunin? Gusto ko rin talaga ang special ability mo. Narinig iyon ng ating bida ngunit wala siyang sinabi dahil halos hindi maiiwasan ang banta. Hindi lumilingon, sinabi ni Jiang Yi sa lahat na makinig. Kailangan nilang lumaban at ibigay ang lahat ng kaya nila, kung hindi ay mamamatay silang lahat dito mismo. Sumigaw si Woody na alam na iyon ng lahat, ngunit sa loob ng kanyang isip, ang takot ay bumabalot sa anumang pag-asa para sa magandang kinalabasan. Ngayon, sa malakas na boses, ipinahayag ni Jiang Yi na isusugal niya ang kanyang buhay sa laban na ito. Pagkatapos niyang magsalita, biglang nahati ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Sumabog ang mga baging sa paligid.
Sinigurado ng ating bida ang kanyang pagtakas. Sinubukan ni Woody na maging parang Super Saiyan, inactivate ang kanyang ki upang itaboy ang mga baging. Tumalon siya ng napakataas na parang lumilipad na isang Saiyan. Lumaki ang mga mata ng kapitan nang mapagtanto niyang ang mga lumulutang na kanya ni Woody ay kumokonsumo ng napakaraming enerhiya, maaari niyang maubos ang buong life force niya sa pag-ataking ito. Lumutang si Woody sa harap ni Yuan. Nanatiling seryoso ang mukha ng babae, iniisip kung magiging problema rin ba ang lalaking ito. Pinakawalan ni Woody ang kanyang galit sa pamamagitan ng paglabas ng napakaraming mura kay Yuan na hindi na maaaring ulitin dito. Habang ginagamit ang kanyang life energy, umabot sa epsilon level ang kanyang attack power. Nagpaputok siya ng maraming energy projectiles na tumama sa magic barrier ni Yuan. Wala ni isa ang nagkaroon ng epekto, kaya naghagis siya ng isang Genki Dama, ibinato ito sa shield ng may matinding galit. Habang abala si Yuan sa distraction, palihim na lumapit si Jiang Yi upang pamwesto. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang Divine Eyes. Ang pag-atake ni Woody at ng ating bida ay sabay na tumama sa shield ng babae. Isang pagsabog ang muling nagliwanag sa kalangitan. Sa malayo, pinanood ng koponan ni Jiang Yi ang banggaan ng mga halimaw, nagdarasal na sana ay nanalo na sila sa pagkakataong ito. Nang mawala ang usok, lumitaw si Yuan. Wala na ang kanyang shield at may ilang sugat na makikita sa kanyang katawan. Si Woody naman ay mukhang tumanda ng 30 taon matapos ang pag-ataking iyon. Kahit ang buong life force niya ay hindi sapat. Dahil sa matinding pagkapagod, nagsimula siyang bumagsak patungo sa kamatayan. Tumalon si Captain sa hangin upang saluhin ang kanyang kaibigan bago pa ito tumama sa lupa. Mabigat ang atmosfera, ngunit ginamit ni Jiang Yi ang sandaling iyon ng katahimikan upang muling punuin ng calories ang kanyang tiyan. Mabilis ding nauubos ang kanyang enerhiya at magiging malaking kahihiyan kung mauuwi siya tulad ni Woody. Pagkatapos ay tumingin ang ating bida sa paligid. Ang lahat ay nasa kanilang hangganan na. Kitang-kita ang mga sugat at ang pagkaubos ng enerhiya. Ang tanging may kakayahan pang lumaban ay siya at si Captain. Muling lumipad si Yuan sa himpapawid at sumigaw na tanggapin na nila ang kanilang paglaya. Maaari na silang pumunta sa susunod na mundo at pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Lumingon si Jiang Yi at sinabi na sapat na ang nagawa ng lahat. Siya na lamang ang bahala mula rito. Nabigla ang lahat sa ideya na may natitira pang alas si Jiang Yi. Mukha pa rin siyang maayos kumpara sa kanila. Iwinagayway niya ang kanyang kamay upang itulak silang kumilos. Ang senyales na iyon ay para rin kay Captain. Bagaman nag-alinlangan, nilinaw ng ating bida na hindi na niya kailangan ng suporta mula ngayon. Hindi nagdalawang isip ang dalawang pinakamatalino at tumakbo para iligtas ang kanilang buhay. Hindi nila palalampasin ang pagkakataong iyon. Ang kanyang matandang kaibigan, bago umalis, ay nagbigay ng good luck at ginamit ang kanyang kakayahan sa huling pagkakataon. Ang kanyang kapangyarihan ay purong support type lamang. Inutusan ni Captain ang kanyang mga tauhan na sundan ng iba, ngunit siya ay mananatili sa tabi ni Jiang Yi hanggang sa huli. Si Yuan, sa hindi malamang dahilan, ay matiyagang naghintay habang nag-uusap ang mga insektong tao. Iniabot ng Captain ang isang sandata sa ating bida at nagbabala na ito ay may laman na origin bomb. Dapat niya rin itong gamitin. Nagpasalamat si Jiang Yi at masayang tinanggap ito. Humarap siya kay Yuan at sinabi na oras na upang tapusin ito. Ngumiti ang babae at taimtim na nagtanong, saan mo kinukuha ang napakaraming kumpiyansa? Hindi ko pa nga ibinibigay ang lahat ko at pagod na kayo. Sinabi ni Yuan na nagsisimula na siyang makaangkop sa lahat ng kakayahang nasa loob niya. Dati ay kailangan niyang itago ang mga iyon kaya hindi siya gaanong nakapagsanay. Ngayon ay mas mabilis at mas maganda pa ang kanyang mga pag-atake. Lumusat si Captain sa pagitan ng mga lumilipad na bato mula sa huling pagsabog at sumugod sa kanyang target. Itinaas ng babae ang kanyang kamay at sa isang galaw lamang ay nagpakawala ng shockwave na nagpabalik kay Captain ng mas mabilis pa kaysa sa kanyang paglapit. Sinamantala ng ating bida ang sandaling na-distract ang babae at pamwesto sa likuran niya. Ngunit hindi yun tumagal kahit isang segundo bago niya napansin kung nasaan siya. Nagpakawala si Yuan ng tornado attack patungo kay Jiang Yi. Nanatiling kalmado ang ating bida. Nang papalapit na ang enerhiya, nagbukas siya ng portal sa harap niya at ikinonekta ito sa isa pang portal sa likod ng babae. Halos tamaan si Yuan sa sarili niyang atake. Ang kanyang pag-atake ay naharang ng sarili niyang magic barrier. Kahit hindi siya tinamaan, bago para sa kanya ang posibilidad na iyon. Upang hamanin ang ating bida, nagpakawala si Yuan ng 12-dosenang pag-atake mula sa iba't ibang direksyon. Hindi kayang i-redirect ni Jiang Yi ang lahat ng anggulo ng sabay-sabay. Malakas na tumama ang mga tornado at umalingaw-ngaw ang tunog ng impact sa buong battlefield. Nag-teleport si Jiang Yi sa isa pang kalapit na gusali. Kung hindi niya kayang harangin o ibalik ang lahat ng atake, maaari na lang siyang umiwas. Habang nagpapatuloy ang laban mula sa malayo, napansin ng mga kakampi na hindi pa kailanman ipinakita ng ating bida ang tunay niyang kapangyarihan sa harap nila. Maswerte sila na hindi sila kailanman seryosong nilabanan ni Jiang Yi.
Sa gitna ng makasaysayang duel, tinanong ni Yuan si Jiang Yi kung patuloy lang ba siyang tatakbo. Iyon na ba talaga ang lahat ng kaya niyang gawin? Pinukaw siya ng ating bida sa pamamagitan ng pagwagayway ng daliri at tinanong kung iyon na rin ba ang lahat ng kaya niyang gawin. Umepekto ang panunukso. Muling umatake ang babae gamit ang napakaraming projectile mula sa lahat ng direksyon. Gaya ng dati, patuloy na umiwas si Jiang Yi sa bawat tornado at spell gamit ang kanyang dimensional jumps. Lumipas ang oras at patuloy na nagpakawala si Yuan ng 12-12 ng pag-atake sa lahat ng direksyon, sinusubukang tamaan kahit isang beses si Jiang Yi. Nang akala niyang nataman na niya ito, napakahalaga ng ekspresyon ng pagkagulat sa kanyang mukha. Ang pesteng si Jiang Yi ay ganap na walang galos, ni isang gasgas ay wala. Muli silang nagbanggaan gamit ang direktang mga pag-atake ng kanilang mapanirang kapangyarihan. Ang shockwaves ay nagliwanag sa kalangitan sa buong rehiyon. Tahimik na inamin ng mga leader ng base at ng pinakamalalakas na mutant sa lungsod kung gaano nakakatakot ang lahat ng ito. Isipin na lamang na minsan nilang naisip na atakihin si Jiang Yi. Ngayon ay alam nilang mawawasak sila nang hindi man lang siya nagagasgasan. Ang mga sundalo ng Jiangnan region ay tensyonado rin. Hindi pa rin kayang tamaan ni Yuan si Jiang Yi. At kapag tumigil ang babae sa pagtuon sa kanya at bumaling sa kanila, iyon na ang katapusan. Inamin ng kapitan na wala silang paraan upang tumulong. Hindi nila siya kayang talunin at hindi rin sila makakatakas kay Yuan. Kung matalo o tumakas si Jiang Yi, tapos na ang lahat. Ang labanan ng dalawang Diyos ay nagaganap na ngayon sa ibabaw ng lungsod kung saan nakatira si Chun kasama ang kanyang cotton at foam na girlfriend. Nagsimulang mainis si Yuan, iniisip na kung buhay pa si Jing Yishan at lumalaban sa kanyang tabi, madali nilang matatalo si Jiang Yi sa isang tag team fight. Ibinoling niya ang kanyang atensyon sa mga kakampi ng ating bida. Kung hindi niya kayang basagin ang depensa nito ng direkta, marahil mas mabuting kumuha ng hostage at takutin siya. Ngunit napagtanto niyang wala na ang tatlo roon at hindi niya namalayan ang pag-alis nila. Naramdaman ni Yuan ang hindi mapigil ang galit dahil sa pagiging walang magawa laban sa lalaking ito. Sigurado siyang kung tatalikod siya upang umatake sa iba, papatayin siya ni Jiang Yi ng walang pag-aalinlangan. Parang pagungang pesteng yon, laging nagtatago sa kanyang shell at may lason pang parang ahas sa kanyang mga pangil. Maaaring kumagat ito anumang sandali. Bumauntong hininga siya at tinanggap na may nakatagong kahinaan si Jiang Yi na hindi pa niya natutuklasan. Nagpa siya si Yuan na subukang limitahan ng kanyang galaw. Umatake siya gamit ang apoy, ngunit imbes na si Jiang Yi ang puntiryahin, tinamaan niya ang nyebeng lupa at lumikha ng makapal na kortina ng singaw na hamarang sa paningin ng ating bida. Sigurado si Jiang Yi na may binabalak siyang sneak attack, ngunit nanatili siya sa loob ng usok. Lumabas si Yuan sa kanyang linya ng paningin at minanipula ang isang kalapit na sapa, iniba ang daloy ng tubig sa paligid ng battlefield. Pinalibutan niya si Jiang Yi ng 1,000 metro ng tubig sa lahat ng direksyon. Natarante si Jiang Yi nang maalala niyang ang kanyang teleportation range ay hanggang 300 metro lamang. Mas lalo pang umangat sa langit si Yuan at nagpadala ng malamig na halik sa ating bida. Ang kanyang atake ay nagpatigas sa lahat ng tubig sa paligid ni Jiang Yi, ikinulong siya sa yelo. Nalasan ng babae ang tagumpay. Hindi makakaiwas ang kanyang kalaban sa isang atakeng kasing lawak niyon. Ngunit nang lumabas si Jiang Yi mula sa isang portal at naglakad sa ibabaw ng matigas na yelo, tuluyang nawala sa composure ang babae. Ang kanyang napakagandang plano ay naging ganap na kabiguan. Muli siyang pinagtawanan ng ating bida. Maaaring matalino ang galaw, ngunit hindi iyon gagana sa kanya. Nang gagalaiting sinabi ni Yuan, "Hayop ka Jiang Yi, hindi ako naniniwalang hindi kita kayang patayin." Sa matinding galit, bumuo si Yuan ng bola ng purong enerhiya sa kanyang kamay upang muling umatake. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang labis na nag-ulo ang kanyang mga pandama at kinailangan niyang lumaban upang manatiling gising. Patuloy siyang ininsulto ng ating bida upang hindi siya makapagpahinga o makalimot kahit isang segundo. Para siyang bukas na libro, madaling basahin, madaling manipulahin. Halika at kunin mo ang iyong paghihiganti. Ako ang sumaksak sa dibdib ni Jing Yishan. Nagpadala ng matinding pang-uudyok ang salita. Muli siyang nagpakawala ng lahat ng uri ng kapangyarihang maisip niya, desperadong patayin ang lalaking pumatay sa kanyang kapareha. Makikita mo siya sa kabilang buhay at magsosorry ka sa kanya. Gaya ng inaasahan, madaling basahin at iwasan ang mga pag-atake. Pakiramdam ni Yuan ay umiikot ang mundo habang unti-unting dumidilim ang kanyang paningin. Sumigaw siya ng sagot, tinatanong kung ano ang ginawa sa kanya ni Jiang Yi. Hindi pa sigurado ang ating bida, ngunit malinaw na ngayon na iyon ang side effects ng kapangyarihan ni John Woo. Sobra ang paggamit niya nito, parang nalasan ang kanyang katawan. Patuloy siyang kinutya ni Jiang Yi, sinasabing baka hindi niya kayang kontrolin ang mga kapangyarihang nasa loob niya, o baka ang mga patay ay bumalik upang maghiganti. Sumigaw ang babae na walang kwenta ang sinasabi niya at ginamit ang kapangyarihang ninakaw niya mula kay Todoroki upang umatake kay Jiang Yi.
Hindi man lang nag-abala ang ating bida na magseryoso. Madali niyang pinawi ang mga simpleng atake. Inihayag niya na alam niyang galit si Yuan sa mundong ito at nais niya itong sirain, ngunit hindi rin siya inosente. Maging malupit man ang mundo, ang lahat ng trahedya sa kanyang buhay ay nagmula sa sarili niyang mga magulang. Sila ang nagtayo ng relihiyong iyon. Nilinlang nila ang libu-libong tao at iyon ang nagdala ng mga sakunang nagpasiklab sa kanyang galit. Tumama sa kanya ang katotohanan na parang tren. O marahil ay ang pagbuhos lamang ng masasamang alaala. Hindi pinansin ng babae ang mga salita. Iisa lamang ang mahalaga sa kanya, ano ang ginawa niya sa kanya. Pinag-enjoy ni Jiang Yi ang sandali at sarkastikong sinabi na hindi niya alam kung sasabihin ba niya o hindi. Nagbulong si Yuan na masyadong mayabang si Jiang Yi. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang healing ability, isa sa mga kakayahang matagal na niyang taglay, ngunit hindi iyon sapat upang maibsan ang sakit. Sinamantala ng ating bida ang kanyang pagka-distract at sinubukang durugin siya gamit ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi siya nagpabeya at gumanti. Ang mga nanunood ay nagtatanungan kung may kakayahan bang lason si Jiang Yi. Walang may alam, ngunit si Captain ay sigurado. Kapangyarihan iyon ni John Woo. Ang babaeng nasa tabi niya ay nag-isip na maaaring sinipsip ni Yuan ang kapangyarihan ng kapitan at ngayon ang side effects ay mas mabilis na tumatama sa kanya kaysa dati sa mismong kapitan. Sa tingin mo ba sinadya iyon ni Jiang Yi o nagkataon lang? Tanong niya. Si Woody, na nasa loob ng thermal bag at naghihintay na may libing, ay sumagot, sinadya niya iyon. Niloko niya tayong lahat, ngunit sumagot si Captain. Tama lang na ginawa niya iyon. Sa pamamagitan lamang ng pagpuwersa kay John Woo na gamitin ang Ice Soul at magsakripisyo ay nagkaroon tayo ng tsansang mabuhay. At alam iyon ni John Woo. Ang lalaking iyon, kaya niyang planuhin ang napakalaking laro na ito. Talagang kamangha-mangha siya. Lahat tayo ay mga pyesa lamang sa kanyang kamay. Hindi ito maari. Ang lalaking ito, dapat kong sinubukan pang magsalita ni Woody, ngunit naputol ito ng matinding pag-ubo. Sinabihan siya ng babae na bumalik sa pagpapahinga kung ayaw niyang tuluyang may libing sa bag na iyon pag-uwi nila. Samantala, ang mga leader na nanonood ng labanan ay nanatiling tensyonado, sabik na malaman kung tunay bang mananalo si Jiang Yi. Patuloy na umiiwas ang ating bida sa mga pag-atake habang kumakain ng mga merienda upang maibalik ang kanyang enerhiya. Samantala, si Yuan ay lalo lamang nauubos sa bawat paraan at masiglang sinusubaybayan iyon ng mga mata ni Jiang Yi. Nang mapansin ang isa pang senyales ng kahinaan, nagpaputok ang ating bida ng mga bullets of origin na ibinigay sa kanya. Hindi nagawang harangin ni Yuan ang mga bala sa tamang oras at tinamaan siya. Naramdaman niyang kung gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang pigilan ang pag-atake, mas lalo siyang hihina kaysa sa pinsalang dulot na ng mga bala. Casual lamang na kumain ng isang piraso ng cake ang ating bida habang pinagtatawanan si Yuan, tinatanong kung susuko na ba ito sa laban. Kung ganoon, baka raw pag-isipan pa niyang patawarin ang buhay nito. Ang sagot ni Yuan ay isa na namang pag-atake. Ngunit muli, hindi pa rin makalusot ang kanyang kapangyarihan sa barrier ni Jiang Yi. Kung ganoon, ipagpapatuloy ko na lang ang pag-enjoy nito, sabi ng ating bida. Ikaw, kailan mo ginawa ito sa akin? Sabihin mo sa akin. Kailangan kong malaman. Sino ka para tanungin ng hari ng impyerno? Isang nakamamatay na bullet of origin ang halos tumama sa babae, ngunit nagawa niyang tipunin ang natitirang lakas at harangin ito. Sa kanyang isipan, inamin niya sa sarili na natalo na siya sa laban na ito. Hindi siya maaaring manatili roon. Kailangan niyang makatakas upang magpagaling at babalik na lamang siya sa ibang pagkakataon upang lumaban muli. Tumalikod ang babae at lumipad na parang rocket palayo sa kanyang kalaban. Pinanood iyon ni Jiang Yi na may ngiting may kasiyahan. Wala itong saysay, hindi siya makakatakas ng buhay. Nagsimula ang ating bida sa paghabol, tumatakbo sa likuran niya. Sumigaw ang kapitan na tumakas si Yuan, kaya nanalo na sila. Hindi alam ni Captain kung dapat siyang matuwa sa tagumpay o matakot dahil baka masyadong makapangyarihan si Jiang Yi. Wala nang masabi ang mga tao mula sa investigation team. Si Wei Dinghai ay nagmuni-muni tungkol sa kanyang kalagayan. Nawalan siya ng isang braso ngayong araw at hindi niya alam kung mananatili pa siya sa kanyang posisyon ng kapangyarihan. Ngunit biglang sumiklab sa loob niya ang pagnanais na lumaban. Kung siya ang makakapatay kay Yuan, sulit ang gantimpala. Hindi nagtagal ay naabutan niya ang babae. Parang mabagal itong lumilipad. Madaling napigilan ni Yuan ang kanyang pag-atake. Nahulog si Wei Dinghai mula sa langit na parang isang insekto. Ang pagbagsak pa lamang ay sapat na upang durugin ang kanyang mga laman loob, ngunit binigyan siya ng kapalaran ng isang bahagi ng sarili niyang pag-atake na bumagsak sa kanya, tuluyang nagtatakda ng kanyang kapalaran. Nadaanan lamang siya ng ating bida at nagbato ng komento sa iba, sinasabing sugatan si Yuan at kung may nais pang humabol sa kanya, maaari silang sumubok. Pagkatapos ay pumasok siya sa isang portal at iniwan ng iba.
Wala ni isa ang tumanggap sa alok. Si Jiang Yi ang naging pinakamalaking panalo sa lahat. Naalala ng bagong kapitan na bago mamatay si John Woo, ang hiling nito ay sumali si Jiang Yi sa kanilang squad. Natatakot ang bagong kapitan na kung mangyari iyon, baka si Jiang Yi pa ang maging leader nila. Ang pagbanggit sa pangalan ng dating kapitan ay nagdala ng alon ng kalungkutan sa lahat. Higit pa sa military chain of command ang paghanga nila sa kanya. Samantala, patuloy na hinahabol ng ating bida ang kanyang target habang kumakain upang maibalik ang enerhiya. Lumipad ng matagal si Yuan pagkatapos ay lumapag sa isang lugar na inakala niyang siya lamang ang naroon, ngunit isang putok ng baril ang halos pumatay sa kanya. Hindi na pagtanto ng hanggal na babae na hindi kailanman tumigil si Jiang Yi sa pagsubaybay sa kanya. Patuloy siyang sinusundan at inaatake, at tuwing susubukan niyang gumanti, nawawala ito sa pamamagitan ng mga portal. Pakiramdam ni Yuan ay parang isang salot ang ating bida. Hindi niya ito maalis, hindi niya ito kayang balewalain, at sa ganitong paraan ay lumipas ang isang buong araw. Sa isang nyebeng tanawin, binasag niya ang nagyelong lupa, winasak ang kisame ng isang underground shelter, at sa wakas ay nakahanap ng lugar upang magpahinga. Hindi natin alam kung nakakain pa ba ang pagkain doon, ngunit isang missile ang sumabog at winasak ang lugar pati ang lahat ng nasa loob nito. Kahit papaano ay nakaligtas siya gamit ang kanyang magical defenses, ngunit halos 2 buong araw na siyang walang pagkain, tubig, o tulog. Napakabigat ng kanyang katawan kaya hirap na siyang maglakad. Nang tumingin siya sa kanyang kalaban, tuluyang bumaon sa kanyang isipan ang realidad. Sa galit, muli siyang nagpaputok ng mga pag-atake, umaasang sa pagkakataong ito ay hindi iiwas si Jiang Yi. Ngunit ni isang segundo ay hindi man lang kumurap ang ating bida. Sumigaw siya kay Yuan na patay na ang lahat ng kanyang kaibigan, ang kanyang mga magulang, si Jing Yishan, at marahil pati ang mga tagasunod ng Snow Sect. Tumigil ang babae sa pag-atake at muling tumakbo. Hindi na siya lumilipad, tumatakbo na lamang. Hindi napigilan ng ating bida na kutsain siya dahil dito. Nagpatuloy iyon ng maraming oras. 3 araw na ang lumipas mula nang magsimula ang habulan. Nakakita si Yuan ng isang puno sa tuktok ng kolonya at nalungkot na wala si Jing Yishan sa kanyang tabi. Mula sa malayo, kalmadong pinagmamasdan ng mandaragit ang kanyang biktima. Kahit hindi natutulog, may pagkain at tubig pa rin siya. Samantala, wala nang lakas o motibasyon ng babae upang tumakbo. Isang putok ng baril ang muling nagbalik sa kanya sa realidad. Umiling siya upang manatiling gising. Hindi na nga si Jiang Yi ang focus ng kanyang isipan. Hindi naman siya direktang tinatamaan ng lalaking iyon, nilalaro lamang nito ang kanyang isip. Nang makarating siya malapit sa puno, nagdasal si Yuan na iligtas siya ng Diyos dahil siya ang pinakatapat na mananampalataya nito. Gaya ng inaasahan, walang sagot mula sa langit. Bakit, Diyos? Bakit hindi mo ako ginagabayan? May nagawa ba akong mali? Sa harap niya ay may mga bagay na siya lamang ang nakakakita. Iniabot ng kanyang mga magulang ang kanilang mga kamay at sinabing naghihintay sila sa kanya sa langit. May isang mas mahalagang boses ang tumawag sa kanya, si Jing Yishan ay naghihintay din. Sa kanyang isipan, wala nang saysay ang patuloy na pakikipaglaban sa mundong ito ngayong wala na ang lahat ng mahal niya. Kung susuko siya, baka makasama niya sila muli. Isang emosyonal na sandali iyon para kay Yuan, ngunit sa mata ni Jiang Yi, isang babaeng handa nang sumuko lamang ang kanyang nakita. Pinaputok niya ang baril, nais to pa rin ang kahilingan ng babae. Ngunit may maliit pa ring paglaban. Paano? Sigurado akong patay na siya. Muling kinalabit ng ating bida ang gatilyo. Sa pagkakataong ito, nakamamatay na ang tama. Walang proteksyon ang babae, at ang bullet of origin ay perpekto para sa pagputol ng mga puno, isang pagpapala para sa mga lumberjack. Sa wakas, matapos ang 3 araw ng labanan, nanalo si Jiang Yi. Sinundan niya ang babae ng mahigit 100 kilometro. Habang tinitingnan ng natitira kay Yuan, inamin ni Jiang Yi sa sarili na wala talaga siyang interes na maging malakas. Ngunit kung hindi siya magiging sapat na malakas, siya ang madudurog. Inilapit niya ang kanyang kamay sa ulo ni Yuan at sinipsip ang enerhiya ng kapangyarihang taglay nito. Ang napakalakas na enerhiya ng babae ay dumaloy sa buong katawan ng ating bida. At naramdaman niya ito. Umabot siya sa isang bagong antas ng kapangyarihan. Matagal na umupo si Jiang Yi sa parehong lugar upang sanayin ang bagong lakas. Kumislap ang enerhiya sa kanyang mga kamay at naging pisikal. Nagagawa na niyang ipakita ang destruction ni John Woo at ihagis ito sa isang target. Hindi nabawasan ang mapanirang epekto nito, mas naging eksakto lamang ang punto ng pag-atake. Lahat ay nabubura. Ang kapangyarihan ng Void ay kayang lumunin ang lahat, at kapag pinagsama sa kanyang double portals, wala nang hindi niya kayang patayin. Kahit may ganitong kapangyarihan, pinipigilan pa rin ng ating bida ang sarili na maging mayabang dahil baka matulad siya kay Yuan. Palaging may mas malakas na tao sa kung saan man. Gayunpaman, payapa ang kanyang pakiramdam. Kahit may mas malakas man sa hinaharap, kaya na niyang protektahan ang sarili. Sa wakas, tinawagan ni Jiang Yi ang kanyang pamilya upang ibalita ang nangyari. Patay na si Yuan at ligtas na ang lahat ngayon. Lahat ay ligtas sa bahay maliban kay Wei Dinghai. Ang iba pang mahahalagang tao ay nakabalik ng ligtas.
Kinuha niya ang kanyang sasakyan mula sa dimensional portal at mabilis na umuwi. Mahaba ang biyahe pabalik sa kanyang mansyon sa gitna ng lungsod. Naghihintay ang lahat ng mga babae sa kanyang pagbabalik. Napakasarap umuwi at salubungin ng pagmamahal ng lahat ng babae, pati ng pusa. Bukas ang mga braso ng lahat sa pagtanggap sa kanya kahit ang dalawang lalaki sa likuran. Kahit mahal niya ang mga yakap at halik, tinanggihan muna ni Jiang Yi ang lahat. Hindi siya naligo o natulog sa loob ng 3 araw. Hindi natin alam kung naligo muna siya dahil ang winter coat ay nasa sulok pa rin. Ang alam natin ay natulog siya ng parang bato. Napakalakas ng kanyang hilik kaya nagising lamang siya makalipas ang 2 araw. Masakit ang kanyang likod at nahihilo ang kanyang ulo. Ngunit sa kabila ng sakit, mas nangingibabaw ang pakiramdam ng kapangyarihan. Wala nang makakatalo sa kanya sa lungsod na iyon ngayon. Ang kanyang pusa ay naghihintay sa pintuan ng kwarto, marahil ang pinakamapagmahal na pusa sa mundo. Ang mga babae ay nasa sala at pinag-uusapan si Jiang Yi. 2 araw na siyang natutulog at nag-aalala na sila. Malaking ginhawa nang sa wakas ay lumabas siya. Handa si Zhou na magsagawa ng kumpletong check-up, ngunit iginiit ni Jiang Yi na maayos na siya matapos ang 2 araw na pahinga. Sa katunayan, mas mabuti pa ang pakiramdam niya kaysa dati. Gustong marinig ni Liang ang mga detalye ng pagkatalo ni Yuan. Inamin ng ating bida na hindi siya sigurado kung siya mismo ang direktang pumatay sa babae. Malamang ay namatay ito sa mental at pisikal na pagkapagod. Nang marinig ng mga babae na talagang patay na ang babae, nakaramdam sila ng kapayapaan. Ngunit mas malalim ang iniisip ni Liang. Gusto niyang malaman kung sinipsip ni Jiang Yi ang enerhiya nito. Hindi na kailangan pang pilitin. Sinabi ng ating bida na bahagya lamang siyang lumakas, isang maliit na boost lang. Kahit ganoon ang sagot, nagwala sa tuwa ang lahat nang marinig na mas malakas pa ngayon ang boss nila. Ngayon ay wala nang maglalakas loob sa lungsod na iyon na hominin siya. Ginhawa yon para sa lahat, ngunit para kay Jiang Yi, isa rin itong alalahanin. Mas lalo siyang gugustuhin kunin ng mga puwersa mula sa rehiyon ng Jiangnan para sa investigation teams. At kung mangyari yon, magiging tulad siya ni John Woo na naglalakbay mula lungsod hanggang lungsod upang lutasin ang mga problema at harapin ang panganib. Tumingin si Jiang Yi kay Yang Mi at naisip kung gaano kasarap ang buhay sa bahay na iyon. Bukod pa roon, malinaw na magiging mahirap ang buhay ng mga tao roon kung sasali siya sa team na iyon o sa anumang grupo na malayo sa bahay. Dahil dito, nagpadala siya ng mensahe kay Captain na gusto niyang makipag-usap. Nakagawa na siya ng desisyon kung ano ang gagawin niya. Si Chun, na curious sa plano ng kanyang leader, ay nagtanong. Sinabi lamang ng ating bida na makikipagkita siya sa investigation team. Gustong sumama ni Liang. Ganoon din si Chun at si Uncle Yu, ngunit iginiit ng ating bida na mag-isa lamang siyang pupunta. Pagkaraan ng ilang sandali, nakabihis ng maayos, sinabi niyang malapit na siyang dumating sa meeting point. Nakatira ang bagong kapitan sa Qingpo Base. Minarkahan na nila ang eksaktong lugar ng pagkikita. Hindi alam ni Captain kung ano ang aasahan mula sa binata. Marahil ay marami itong ambisyon ngayon matapos ipakita kung gaano talaga siya kalakas. Bukod pa roon, gugustuhin ng mga nakatataas na kunin si Jiang Yi sa anumang paraan. Maaaring ialok pa nila sa kanya ang posisyon ng leader kung iyon ang kinakailangan upang mapasama siya sa kanila. Kalaunan, naging mausisa ang ibang miyembro tungkol sa pagbisita ng leader. Sinabi ni Captain sa kanila na tumawag si Jiang Yi at pupunta ito upang makita sila. Ipinahiwatig niya na maaaring sumali si Jiang Yi sa investigation team. Nagngit-ngit sa galit si Woody nang marinig yon. Pagkatapos ng lahat, galit si Woody sa aroganteng lalaking iyon. Sinabi ng bagong kapitan na hindi niya alam kung ano talaga ang intensyon ni Jiang Yi, ngunit sigurado siya sa isang bagay. Gusto ni Jiang Yi na lumakas at umangat sa hierarchy. Ang isipin pa lamang na gustong maging leader nila ni Jiang Yi ay lalo pang nagpagalit kay Woody. Walang bagong dating na pwedeng basta na lang pumasok at umasa na magiging kapitan agad. Sumang-ayon ang iba. Kung talagang sinabi yon ni Jiang Yi, sobra siyang mayabang. Sumang-ayon din ang sniper, sinasabing walang ibang karapat-dapat maging kapitan maliban kay Mikasa sa ngayon. Kung sakaling sumali man si Jiang Yi, gaano man siya kalakas, kailangan pa rin niyang sundin ang mga patakaran. Naging mabigat ang mood sa pagitan nila sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay binago ni Mikasa ang usapan at nagpa siya na manatiling kalmado. Makikipagkita muna siya sa ating bida at titingnan kung ano ang magiging ugali nito. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang ating bida sa lugar ng pagkikita. Sa Qingpo Base, nakapwesto ang mga sundalo bilang bantay. Nang bumaba si Jiang Yi mula sa kotse at sabihin na parang naparangalan siya sa ganoong engranding pagtanggap, nanginginig sa takot ang mga sundalo. Sinabi ng kanyang kaibigan na pinagkakatiwalaan siya ng lahat. Hindi sila naroon upang protektahan ang kanilang sarili laban sa kanya, kundi upang ipakita ang respeto. Casual na nagtanong si Xing Tian kung maihahambing ba ang lakas ni Jiang Yi kay Yuan. Sumagot ang ating bida na gusto lamang niyang manatiling low-key, kaya sinabi niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Ang pagkapanalo sa isang labanan ay hindi lamang nakabase sa lakas.
Nagpatuloy sila papunta sa investigation team para sa nakatakdang pagpupulong. Binanggit ni Sing Tian na napaka-brutal ng laban kay Yuan. Namatay si Wei Dinghai at 90% ng kanyang mga mutant ay alinman sa sugatan o patay. Kahit ang mga top member ng investigation team ay lumabas sa laban na sugatan. Dahil sa tagumpay na iyon, tinitingnan ngayon ng lahat sa lungsod si Jiang Yi bilang bagong leader. Narinig iyon ng ating bida na may ngiti sa kanyang mukha, ngunit hindi niya ipinakita kay Sing Tian. Maaaring gusto ni Jiang Yi ng impluwensya, ngunit ayaw niyang maging leader o mag-manage ng kahit ano. Ang pinakamahalaga sa kanya ay kalayaan. Ang mga taong inaasahan niyang makita ay nasa likod ng pintuang iyon. Nagpaalam si Sing Tian na nagpapaalala na handa siyang tumulong kay Jiang Yi anumang oras. Pumasok ang ating bida at hindi gaanong maganda ang pagtanggap sa kanya. Ang unang ginawa nila ay tanungin kung bakit siya naroon. Hindi inaasahan ng ating bida na magiging ganoon pa rin ang asal ni Woody sa kanya, lalo na matapos ang huling labanan. Malamang selos lang. Kalmadong ipinaliwanag ni Jiang Yi na pumunta siya upang kumustahin ang mga sugatan. Ang isang leader ay hindi maaaring maging malamig at balewalain ang mga taong lumaban kasama niya. Kung hindi ay ituturing siyang walang puso, mas lalo lamang nainis ang bata sa sagot na iyon. Para bang inaakto ni Jiang Yi ang pagiging kapitan para lamang asarin siya. Siyempre, inakusahan ng clueless na batang iyon ang ating bida na mayabang at puno ng sarili, sinasabing malamang iniisip niyang napakaangas niya dahil lamang natalo niya si Yuan. Ngunit ayon sa kanya, hindi iyon sapat upang maging kwalipikado si Jiang Yi na sumali sa investigation team. Buong pagmamalaking sumagot si Jiang Yi. Natalo ko si Yuan at hindi pa rin ako kwalipikado. Kahit gaano pa kababaw si Woody, hindi niya kayang itanggi ang realidad. Ang mga katotohanan ay nananatiling katotohanan. Nagpatuloy ang ating bida, sinasabing dapat nilang i-report sa mga nakatataas ang nangyari sa lungsod at sa labanan, at siguraduhing i-highlight kung gaano siya kahanga-hanga sa pagkatalo kay Yuan. At para lalo pang mainis ang lahat, nagluksa si Jiang Yi sa pagkamatay ni John Woo at sinabing umaasa siyang may pagpapatuloy ang pangalan nito sa pamamagitan ng pagiging bagong kapitan nila. Natulala ang lahat sa ugali ng ating bida. Gusto lamang nilang kumpirmahin kung anong klaseng tao siya. Ngayon ay nakuha na nila ang sagot. Kinumpirma ni Mikasa na ipapadala ang buong ulat tungkol sa nangyari sa lungsod at sa labanan, ngunit sa huli, ang desisyon ay nasa mga nakatataas. Sila ang magpapasya kung tatanggapin si Jiang Yi sa investigation team. Iginiit ng ating bida na formalidad lamang iyon. Sino pa ba ang maaaring pumalit kay John Woo kung hindi siya? Sinamantala ni Jiang Yi ang pagkakataon at sinabi kay Mikasa na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Lalo pang nainis ang iba. Mas mayabang pa raw siya kaysa sa lakas niya. Gayunpaman, pumayag si Mikasa sa one-on-one na pag-uusap at sinundan siya ng ating bida sa ibang silid. Sa game room, tinanong ng ating bida kung susuportahan ba siya ni Mikasa na maging bagong kapitan. Sa pagkakataong ito, seryoso na ang usapan. Siniguro ni Mikasa na hindi mahalaga ang personal niyang suporta. Sa lahat ng nagawa ni Jiang Yi, tiyak na pipiliin siya ng mga nakatataas. Sumang-ayon ang ating bida, hanggat ire-report ni Mikasa ng tapat ang lahat. Kapag nangyari yon, siguradong siya ang pipiliin. Ngunit pinaalala ni Mikasa na kahit ganoon, ang isang bagong member ay palaging mahihirapang tanggapin. Sa alinmang paraan, kailangan na lamang nilang hintayin ang desisyon ng leader. Nagpasalamat si Jiang Yi at sinabi niyang kumpiyansa siyang siya ang pipiliin. Tinanong naman ni Mikasa kung ano na ang kasalukuyang antas ng kapangyarihan ni Jiang Yi. Sinabi ng ating bida na kasing lakas niya o mas malakas pa siya kaysa kay John Woo. Kung ganoon, sumang-ayon si Mikasa. Tiyak na siya ang pipiliin ng mga nakatataas para sa posisyon. Inamin ni Mikasa na may katuturan ng kumpiyansa ni Jiang Yi. Siya man ay gustong maging kapitan, ngunit mas mahalaga na may malakas na leader ang team. Kung si Jiang Yi yon, susuportahan niya. Iyon mismo ang gustong marinig ng ating bida. Kaya tinanong niya si Mikasa, paano kung sabihin ninyo na ang credit sa pagkatalo kay Yuan ay mapupunta sa investigation team? Halos malaglag ang panga ni Mikasa sa gulat. Alam ng lahat na si Jiang Yi ang nagresolba sa sitwasyon. Pag-isipan man, sinabi ng ating bida na ang totoo ay ang side effects ng kakayahan ni John Woo ang nagpahina kay Yuan. Kung hindi dahil doon, imposible sanang matalo siya. Ayon sa kanya, si John Woo ang dapat makakuha ng credit sa tagumpay. Nabigla si Mikasa. Ang gantimpala para sa tagumpay na iyon ay napakalaki. Mag-aalok ang Blizzard City ng pagkain, mga babae, mansyon, mga babae, katanyagan, mga babae, gamot, at marami pang babae. Isusuko niya na lang ba ang isang bagay na parang paraiso? Hindi ito makatwiran. Siguradong may balak na trick ang rookie na kapitang ito. Kaya tinanong ni Mikasa kung ayaw ba ni Jiang Yi pumunta sa Blizzard City. Sumagot ang ating bida na masarap kausap ang mga matatalinong tao. At oo, ayaw niyang pumunta sa Blizzard City. Kung tama ang pagkakaintindi ni Mikasa, ang pangunahing layunin ni Jiang Yi ay tulungan siyang itago ang katotohanan ng nangyari upang maiwasan lamang na ma-recruit ng Jiangnan region. Sumang-ayon ang ating bida. Hindi naman sa wala siyang interes sa Blizzard City.
Ngunit kung ang pagpunta roon ay mangangahulugan ng pagtatrabaho tulad nila, mas mabuti pang huwag na lamang kumuha ng anumang trabaho. Gayunpaman, kung talagang kailangan niyang pumunta sa Blizzard City, gusto niyang maging isang tamad na kapitan. Napaisip ng malalim si Mikasa sa mga salitang iyon. Kung babalik si Jiang Yi kasama nila, halos zero ang tsansang maging kapitan siya. Hindi direktang sinabi ng ating bida kung ano ang gagawin niya. Iniwan niya kay Mikasa ang desisyon kung pupunta ba siya sa Blizzard City upang kunin ang merit para sa laban. Mas naging diretso si Jiang Yi. Mikasa, gusto mo bang manatiling kapitan o bumalik sa pagiging vice captain? Sinabi ni Mikasa na kung malaman ng HQ ang tungkol sa Peking report o kulang na impormasyon sa misyon, magiging malubha ang kahihinatnan. Kailan ko sinabi na itago ninyo ang kahit ano o magsinungaling sa mga nakatataas? Nakita ba ninyo mismo na pinatay ko si Yuan? Hindi, wala sa amin ang nakakita. Hindi ko alam. Naiintindihan ko ang loika mo at parang may katuturan. Pinagpatuloy ng ating bida. Hindi natin kailangang harapin ang loika, ang mga katotohanan lamang na nakita ng team. Makatwiran iyon. Ngunit hindi pa rin alam ni Mikasa kung paano niya makukumbinsi ang mga nakatataas gamit iyon. Tiniyak ni Jiang Yi na napag-isipan na niya ang lahat. Ibigay na lamang ang karamihan ng credit kay John Woo. Sabihin na nagtulungan ang lahat at isinakripisyo pa ni John Woo ang sarili upang makamit ang tagumpay. Irony kung sinabi ni Mikasa, para kang isang web novel author na nagsusulat ng plot. Sumagot si Jiang Yi. Lahat ng romance author ay mahirap at nagugutom. Baka ang buong bagay na ito ay sigaw para sa tulong mula sa tunay na may akda. Napagtanto ni Mikasa na sinisira ni Jiang Yi ang sariling reputasyon sa harap ng squad mula pa lamang nang dumating siya. Iyon ang plano niya mula sa simula at naloko silang lahat. Ngayon, wala nang miyembro ng team ang maglalakas loob na huminin siya para sa credit. Sinamantala ng ating bida ang pagkakataon upang banggitin ang bullets of origin na ibinigay ni Mikasa sa kanya kanina. Tumanggi sila bago pa man siya makapagtanong. Ang mga bala na iyon ay limitadong resource na mahigpit na kinokontrol ng HQ. Sa kasamaang palad para sa ating bida, walang puwang para sa negosasyon. Sinabi ni Mikasa na makakakuha lamang siya ng higit pa kung papayag si Jiang Yi na sumali sa HQ bilang opisyal na miyembro ng team. Ang dating kontrabida at ngayon ay ipinagdiriwang na bayani ng lungsod ay tumanggi ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ni Mikasa at ibinalik ang lahat. Bago umalis si Jiang Yi, tinanong ni Mikasa kung ayos lang ba talaga sa kanya na mamuhay ng walang pagkilala at kaluwalhatian kahit ganoon kalaki ang kanyang kapangyarihan. Wala namang nakitang problema si Jiang Yi sa pagiging isa lamang ordinaryong tao sa mata ng lahat at nagpaalam siya. Sa labas, sinubukang kausapin ni Xing Tian si Jiang Yi. Mabilis lamang ang naging meeting. Naunawaan ang intensyon, sinabi ng ating bida na simpleng usapan lamang yon. Nagpalitan lang sila ng impormasyon. Gusto ni Xing Tian na manatili si Jiang Yi kahit isang pagkain man lang kasama nila, ngunit sinabi ng ating bida na kalimutan na niya ang ideyang iyon. Sa halip, sinabi niyang sa hinaharap, maaaring pumunta si Xing Tian sa kanyang bahay anumang oras kung kailangan niya ng tulong. Malaking ginhawa yon para kay Xing Tian dahil alam niyang maayos pa rin ang relasyon nila. Habang nagpaalam sa kanyang dating kaibigan, nag-isip ang ating bida. Ngayon na ang military forces ng Tianhai ay nabura na, ang lungsod ay naging parang sariwang karne na napapaligiran ng mga mandaragit. Ginawa niya ang lahat upang mapanatili ang kapayapaan doon, ngunit walang duda na mas marami pang tao ang maakit sa lungsod upang maghanap ng resources. Kung ganoon, isang resistance force sa loob ng lungsod ang magiging lubos na kinakailangan sa lalong madaling panahon. Samantala, sa mga dagat na nakapalibot sa bansa, isang ganap na bakanteng barko ang naglalayag. Well, may iilang tao pa rin naman sakay. Isang babae, ang may akda ng mga pangit na sulat na ito, ay nagngangalang Mayumi. May kakayahan siyang isulat ang kapalaran ng mga tao. Ang lalaking nakadamit parang si Sherlock Holmes ay si Sekiro, at nakuha niya ang prediksyon ng napakalaking swerte. Isang magandang senyales iyon dahil balak nilang huminto sa lungsod ng Linhai sa lalong madaling panahon. Tinanong ni Sekiro ang isang lalaking nagngangalang Takuba kung gaano pa katagal bago sila makarating sa lungsod. Ang sagot, 3 araw pa, ikaw na mainipin na gago. Hindi na makapaghintay si Sekiro na makarating sa bagong bansang iyon at simulan ng pagsusulat ng kanyang susunod na kwento. Samantala, ang investigation team ay pabalik na sa Blizzard City. Ang mga pader at tarangkahan nito ay patunay na isa itong tunay na kuta. Si Mikasa at ang kanyang koponan ay sinalubong at agad na ipinadala sa decontamination area. Ang sumalubong sa kanila ay ang personal na sekretarya ni Commander Zhu Zeng. Ang pangalan ng babae ay Lan Xincheng. Naglakad sila papunta sa sanitization room at matapos ang proseso, dinala si Captain Mikasa upang makipagkita sa commander. Commander, si Captain Mikasa, nagre-report po. Kinilala ni Zhu Zeng ang pagsisikap ng koponan at inamin na hindi niya inaasahang tatanggapin nila ang misyon. Ang orihinal na plano ay maghulog ng bomba at pasabugin ang buong lungsod kasama ang mga zombie. Dahil sa koponan, hindi na iyon kinailangan. Gayunpaman, ang pagkamatay ni John Woo ay isang malaking kawalan.
Napakahalaga niya sa militar. Maaaring iniwan ni Mikasa ang misyon anumang oras pero hindi niya ginawa. Inanyayahan ni Zuzeng si Mikasa na umupo. Gusto niyang mag-usap sila. Ang unang tanong niya ay kung may nakita ba silang mga potensyal na talento sa Tianhai na karapat-dapat dalhin sa HQ. Nagsimulang maglista si Mikasa ng mga leader ng lokal na base, si Xing Tian mula sa Qingpu base, si Hong Lian sa Yangsheng base, si Wei Dinghai mula sa Chaoyu base, at pati si Jiang Yi. Partikular na naging interesado si Shenzhou kay Jiang Yi at nais pa niyang marinig ang higit pa. Tulad ng inaasahan, alam na ni Mikasa na magkakaroon ng interes ang commander. Pinag-isipan niya kung gaano karami sa lakas ni Jiang Yi ang dapat niyang ibahagi nang hindi nagdudulot ng pagdududa. Marahil mas mabuti kung ailalahad niya ang lahat maliban na lang sa huling laban. Ipinaliwanag ni Mikasa na si Jiang Yi ay tunay na may talento at kakayahan, at nagtataglay ng bihirang special ability. Kung sasali siya sa HQ, may tuturing siyang talented at may extreme rare special abilities, ngunit komplikado ang kanyang pag-iisip at personalidad. Nais malaman ng commander kung ano ang ibig sabihin nito. May problema ba ang kanyang ugali? Ipinaliwanag ni Mikasa na si Jiang Yi ay napakasarili. Dumaan ang kanilang lungsod sa matinding internal power struggles kaya hindi siya nakabuo ng sense of responsibility o pakialam sa komunidad. Tumatakas siya kapag may panganib at lumalaban lang kapag pabor sa kanya. Pagkatapos sabihin ng lahat ng iyon, napaisip si Mikasa na baka nasobrahan siya at baka pinalaki pa niya ang kwento. Naiwan sa malalim na pag-iisip ang commander. Sa written report ni Mikasa, si Jiang Yi ay isa lamang Delta rank Esper at wala sa mga iyon ang nabanggit. Matapos pag-isipan, sinabi na lang ng commander na sapat na iyon sa ngayon at si Mikasa ay magpapatuloy bilang acting captain ng Black Cloak Team kapalit ni John Woo. Nang inig sa emosyon ng lalaki nang marealize niyang nagtagumpay siya, opisyal na siyang mananatiling kapitan ng koponan. Masiglang tumango si Mikasa at nagpasalamat sa tiwala, muling nangakong ibibigay ang kanyang lahat para sa Blizzard City. Ipinaalam sa kanya na makukuha niya ang opisyal na dokumento ng appointment sa loob ng 2 araw. Ang Black Cloak Team ay makakatanggap ng first-class merits. Si Mikasa ay pararangalan din at ang kanyang pamilya ay patuloy na makakatanggap ng A-level supplies. Sa labas ng opisina, hindi mapigilan ni Mikasa na isipin na ito na ang perpektong happy ending para sa kanilang lahat. Habang naglalakad, tinawag siya ng isang magandang babae. Nagkamali pa ito sa kanyang rango, nakatanggap-tanggap naman dahil bagong promote lang siya. Naabisuhan si Ling Shu na nais siyang makausap ng kapitan. Personal na pinuntahan ni Mikasa ang babae at iniabot sa kanya ang isang vial na may lamang berdeng likido, isang mutant plant na nakuha niya sa huling misyon. May napakabilis itong growth rate at kayang lumikha ng mga zombie na maaaring magparami sa pamamagitan ng pag-infect sa iba. Tiningnan lamang ng babae ang vial at sinabing hindi naman ito kahanga-hanga. Hindi kahanga-hanga, halos ma-wipe out niya ng buong Tianhai, sa isip ni Mikasa. Ang researcher na ito ay kasing kakaiba ng kanyang kagandahan. Tumalikod ang babae at umalis ng walang ibang sinabi na muling nagpatunay na ang mga sobrang matatalinong tao ay kadalasang kakaiba. Kung matatandaan mo, isang himala na normal si Shinshin. Dahil henyo siya, kung iisipin, hindi rin siya ganap na normal. May mga kakaiba rin siyang ugali. May kasabihan na hindi binibigyan ng Diyos ng pakpak ang mga ahas. Pero hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi na yun magiging totoo kay Shinshin sa lalong madaling panahon. Balik sa pangunahing kwento. Ang commander sa kanyang opisina ay malalim ang iniisip tungkol sa mga kamakailang pangyayari. Ang krisis sa Tianhai ay mas malala kaysa sa kanyang inaakala. Ang pagkamatay ng isang captain level na tao tulad ni John Woo ay ang una mula nang magsimula ang Ice Apocalypse. Nangangamba si Zuzeng na may mas matitinding banta na paparating. Mas lalo nitong pinagtibay ang kanyang paniniwala na kailangang palawakin ng Blizzard City ang kapangyarihan nito sa iba't ibang rehiyon. Inutusan niya ang kanyang tapat na sekretarya na maglabas ng malawakang alerto sa buong Jiangnan. Sa loob ng 10 araw, lahat ng leader ay dapat dumalo sa isang pagpupulong sa Blizzard City. Kung may susuway, wala silang karapatang manatiling leader ng anumang teritoryo. Habang kumikilos ang mga makapangyarihan sa pinakamalakas na lungsod, ang ating bida ay nasa kanyang base, nakatitig sa isang bagay na matagal na niyang itinatago mula pa noong ibinigay iyon ni Yuan noong hindi pa sila magkaaway. Bago pa nila nalaman ang katotohanan tungkol dito, ginamit iyon ni Jiang Yi upang magising ang kakayahan ni Yang Mi at John Woo. Ngayon, mayroon pa siyang 2 natitirang unit, at dahil si Yuan ay isa na lamang bituin sa kalangitan, wala nang masama kung gagamitin niya ang mga Ice Soul na iyon. 2 ang mayroon siya, at ang 3 babae sa kanyang buhay ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya nagpasya si Jiang Yi na sila ang pumili kung sino ang makakakuha ng mga ito. Bago pa magsimula ang anumang pagtatalo, isinuko na ni Shinshin ang kanyang karapatan at nagdesisyong sina Karen at Zoe ang dapat makatanggap. Nilinaw niya na ang kanyang isip ay parang isang kakayahan na rin. Mas kailangan iyon ng 2 kaysa sa kanya. Gusto lamang makasigurado ni Karen na seryoso ang kanyang kaibigan.
Tiniyak ng babae na ayos lang siya at alam niyang gusto ni Karen na magkaroon ng kapangyarihan. Nang magdesisyon na ang mga babae ng walang impluwensya ni Jiang Yi, iniabot niya sa kanila ang dalawang asul na pil. Ipinaalala niya na kailangan nila itong ilagay sa kanilang noo, doon mangyayari ang mahika. Inilagay ng mga babae ang pil sa kanilang noo at pinahiga sila ni Jiang Yi, sakaling maging matindi ang epekto sa katawan. Pinagpapawisan sila ng husto hanggang sa biglang dumaloy ang pakiramdam ng ginhawa. Kinabahan sina Jiang Yi at Shinshin, iniisip kung nagtagumpay ba ito. Kinumpirma ni Karen na oo. Ramdam niya na mayroon na siyang espesyal na kakayahan. Bigla siyang kumuha ng kutsara na malapit sa kanya at doon nangyari yon. Ang kakayahang hubugin ng metal gamit ang kanyang isip. Ramdam ni Karen na konektado ang kanyang kapangyarihan sa metal. Marahil kaya pa niyang gumawa ng mga makina gamit ito. Mas lalo pang natuwa si Jiang Yi. Ang babaeng gumagawa ng armas para sa kanya ay mas naging epektibo pa. Sinabi ni Karen na lampas pa ito sa simpleng pagkontrol ng metal. Ang kanyang pag-unawa sa mekanikang nakabatay sa metal ay umabot sa mas mataas na antas, tila nag-transcend ang kanyang kaalaman. Sa sobrang saya ni Jiang Yi, halos mag-cross-aid siya. Plano niyang subukan ang kakayahan nito mamaya. Kapag masaya ang ating bida, masaya rin ang kanyang mga babae. Hindi alam ni Karen kung anong ipapangalan sa kanyang kapangyarihan kaya humingi siya ng tulong kay Jiang Yi. Ngunit iginiit nito na ang may-ari ang dapat magbigay ng pangalan. Hindi pumayag si Karen. Para sa kanya, iniligtas siya ni Jiang Yi, binigyan ng kapangyarihan at layunin sa mundo, kaya gusto niyang siya ang magpangalan. Sa huli, sinabi ni Jiang Yi na maaari itong tawaging divine manipulation of machines. Ang saya ng ating bida ay naputol ng magising ang kanyang magandang asawa. Si Zoe ay kumikinang ng maliwanag. Napatitig si Jiang Yi sa kanya, halos matulala. Napahiya si Zoe at tinanong kung maayos ba ang kanyang itsura. Inamin ni Jiang Yi na palagi siyang maganda. Ang mainit na eksena sa pagitan nila ay nagdulot ng kaunting selos sa iba. Sumingit si Karen at sinabi na mayroon na siyang kakayahan at nais malaman kung ano ang kapangyarihan ni Zoe. Ibinunyag ng doktor na kaya niyang pabilisin ang cells ng isang tao at pasiglahin ang paggaling ng mga sugat at sakit. Agad na nawala ang inis ni Karen dahil napakahalaga ng kapangyarihang iyon. Dagdag pa ni Zoe, ang kanyang kamay ay maaaring gumana tulad ng isang medical tool, parang scalpel. Upang subukan ito, lumapit siya kay Shinshin at nagbabala na susubukan niya ang isang bagay. Nagbago ang anyo ng kanyang kamay, tila kakaiba, at ipinasok niya ito sa katawan ng babaeng nasa wheelchair. Kinumpirma niya kung ano ang kinain nito at higit sa lahat, natapos na. Inayos ni Zoe ang problema at may tinanggal mula sa loob ng katawan nito, ang spinal fluid. Ngayon, subukan na niyang tumayo. Hindi naniniwala ang babae. Matagal na niyang tinanggap ang kanyang kondisyon at masakit umasa sa imposible. Ngunit alam ni Karen na posible na ngayon ang imposible dahil sa kanilang kapangyarihan, kaya hinikayat niya si Shinshin na subukan. Kasama ang kanyang kaibigan na humahawak sa kanyang kamay, sinubukan ito ng babaeng dating nakaupo sa wheelchair. Masakit iyon, ngunit himalang tumugon ang kanyang mga binti. Sa kabila ng hirap, nagawa niyang tumayo. Para itong himala sa simbahan, pero totoo na ngayon. Buong buhay na manhid ang kanyang mga binti. Ngayon, nagising na ang mga ito. Dapat sana ito na ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Inaasahan ng mga luha ng tuwa at pasasalamat sa kanyang tagapagligtas. Pero nagkamali ako dahil ngayon kaya na niyang makipagkumpetensya para sa puso ni Jiang Yi at subukang agawin siya kay Zoe. Hulaan mo. Kahit ang doktor ay nagsimulang pagdudahan ng kanyang desisyon. Binati ng ating bida si Shinshin ng may malaking ngiti. Sobrang saya niya kaya tumakbo siya para ibalita sa iba na kaya na niyang tumayo. Para kay Jiang Yi, mukha siyang isang masayang batang kakakuha lang ng pinapangarap na regalo. Tinanggap ng lahat ang balita ng may kagalakan. Talagang ramdam ng lahat sa bahay na iyon na isa silang pamilya. Inamin ni Jiang Yi na ang kakayahan ng tao ay parang susunod na yugto ng ebolusyon ng sangkatauhan. Sa kabila ng kaguluhan sa mundo, ang mga kapangyarihang ito ay tila banal. Ipinagpalagay niya na ang mga kakayahang nagigising sa mga tao ay konektado sa kanilang personalidad o paniniwala. Si Zoe ay isang doktor, kaya ang kanyang kakayahan ay pagpapagaling. Si Karen ay isang mechanical engineer, kaya ang kanyang kapangyarihan ay may kinalaman sa mga makina. Hindi kalabisan na sabihing ang kapangyarihan ay nagmumula sa kalooban at damdamin sa ating puso, isang matinding pagnanais na nagiging lakas. Si Uncle Yo ay nagising ang kakayahan matapos siyang barilin, at ang kanyang kapangyarihan ay nagpatibay sa kanyang katawan, parang ang kanyang kagustuhang mabuhay ang naging dahilan kung bakit siya naging bulletproof. Si Liang ay nahuhumaling sa martial arts, kaya ang kanyang kapangyarihan ay nagbigay sa kanya ng pambihirang lakas at bilis. Dahil dito, nais ni Karen na maunawaan kung paano konektado ang kapangyarihan ni Jiang Yi sa kanyang sarili. Naalala ng ating bida ang isang bagay na walang ibang nakakaalam. Sa kanyang nakaraang buhay bago siya namatay, siya ay pinagtaksilan at malapit ng mamatay.
Ang pinakamatindi niyang hiling noon ay para sa mga supply at noong panahong iyon, paghihiganti. Pero hindi yun tugma sa kanyang dimensional space na kapangyarihan. At hindi rin niya kailanman naintindihan kung paano siya nakabalik sa nakaraan. Ang pag-alala sa nakaraan ay nagpatindi sa kanyang ekspresyon. Hinimok ni Jiang Yi ang lahat na pag-isipan ng kanilang sariling kapangyarihan. Baka sakaling mas maunawaan pa nila ito. Sa ngayon, pupunta siya sa laboratorio kasama si Karen upang subukan ang kanyang kakayahan. Nagsimula ang pagsubok sa pamamagitan ng pagsusuri sa isang bagay, isang origin bullet na nakuha niya mula sa investigation team. Sa simpleng paghawak lamang sa metal, nauunawaan ni Karen ang komposisyon nito at kung paano ito muling likhain. 12 uri ng bihirang metal ang ginamit sa paggawa nito. Napakataas ng halaga nito. Hanggat may materyales siya, kaya niya itong muling gawin, marahil mas mapaganda pa. Tiniyak ni Jiang Yi na hindi magiging problema ang mga materyales. Hihiling siya kay Hong Lian na magpadala ng mga metal mula sa kanyang pabrika. Bukod pa rito, mayaman ng Tianhai at puno ng mga advanced na pabrika at laboratorio. Hindi ganoon kabihira ang mga materyales dito, kailangan lang hanapin. Unti-unti nang naramdaman na magkakaroon sila ng mapayapang panahon habang patuloy na lumalakas. Makalipas ang ilang araw, nasa laboratorio si Karen at gumagawa ng kagamitan. Natapos na niya ang paggawa ng origin bullets. Humanga si Jiang Yi. Naalala niyang dapat itim ang mga iyon, kaya bakit iba ang kulay ngayon? Ipinaliwanag ng babae na in-upgrade niya ang disenyo at ginawa itong mas matibay. Dinagdagan din niya ito ng laso na makakaapekto sa target. Hindi yun inaasahan ng ating bida, pero nagustuhan niya ito. Mga poison bullets, bagay na bagay sa kanya. Sumang-ayon si Karen. Ginawa niya yon dahil alam niyang gusto ni Jiang Yi ang ganoong bagay. Medyo kakaiba ang estilo ng pakikipaglaban ni Jiang Yi, isang papuri iyon pero hindi niya iyon naramdaman bilang papuri. Ipinaliwanag ni Karen kung paano ito gumagana. Papasok ang lason sa katawan, pagkatapos sisabog ang pulang bahagi at kakalat ang kontaminasyon sa target. Pinangalanan niya itong Holy Silver Bullets para walang maghinala na kinokopya nila ang bala ni Guangming. Inamin ni Jiang Yi na si Karen ang pinakamahusay sa kanyang ginagawa. Ngunit nang hawakan niya ang bala, may kakaibang nangyari. May liwanag na kumislap sa kanyang kamay, parang nakialam ito sa kanyang kakayahan. Totoo ang epekto nito sa kanyang kapangyarihan. May inilabas pang iba si Karen para sa kanya, isang bagay na ginawa niya nitong mga nakaraang araw. Natuwa si Jiang Yi na parang batang binigyan ng regalo sa kaarawan. Sigurado siyang armas yun. Humanga si Karen na nahulaan niya agad kahit nakatingin lang sa kahon. Nang buksan niya ito, nakita niya ang 2 pistol at isang modern sniper rifle. Tugma ang mga ito sa bagong bala at perpekto para sa kanya. Sinabi ng babae na custom-made ang mga ito. Lubos na nasiyahan si Jiang Yi at inalok siyang pumili ng anumang gantimpala na gusto niya. Ibinunyag ng babae na nais niyang gumawa ng robot kung ayos lang. Agad na naisip ng ating bida na ito ay isang combat robot. Sumang-ayon siya at nangakong tutulong sa anumang materyales na kailangan niya. Lubos ang kasiyahan ni Karen. Wala na siyang ibang kailangan sa buhay. Sa wakas, magagawa na niya ang isang mecha, ang matagal na niyang pangarap. Biglang nakatanggap ng hindi inaasahang mensahe si Jiang Yi. Napansin ni Karen ang kanyang mukha at inisip na baka nagbago ang isip niya. Pero hindi iyon ang dahilan. Sinabi ni Jiang Yi na ayos lang ang lahat at may kailangan lang siyang asikasuhin. Bumalik siya sa itaas. Tinawagan niya si Captain Mikasa upang itanong ang tungkol sa email na kanyang natanggap. Ang nagpadala ay nagpakilalang mula sa opisina ng commander ng Jiangnan Region. Nasa bahay si Mikasa kasama ang kanyang anak nang tumunog ang telepono. Nang makita niyang si Jiang Yi ang tumatawag, naisip niya kung nagbago na ba ito ng isip tungkol sa kanilang kasunduan. Tinanong ng anak nito, "Daddy, anong problema?" "Wala, may trabaho lang si Daddy. Ikaw at ang mami mo ay mauna ng kumain, okay?" Sa pribado, sinagot niya ang tawag. Sinabi niyang opisyal na siyang kinumpirmang kapitan. Tinanong niya kung ano ang pakay ng tawag. Nais malaman ng ating bida ang tunay na layunin ng pagpupulong sa Jiangnan. Napanatag si Mikasa na hindi nagbago ang isip ni Jiang Yi. Kinumpirma niyang desisyon iyon ng commander upang pag-isahin ang kapangyarihan ng iba't ibang rehiyon. Tinanong ni Jiang Yi kung balak ba silang isama sa militar. Hindi sigurado si Mikasa pero duda siyang gustong kontrolin ng HQ si Jiang Yi o direktang pamahalaan ng kanyang lungsod. Sayang iyon sa manpower at resources. Tinanong ng ating bida kung tama bang isipin na gusto lang silang utusan ng HQ nang walang kapalit na suporta. Tiniyak ni Mikasa na nais lamang ng commander na maiwasan na mabigla si Jiang Yi sa mga susunod na laban. Mula sa usapan, kumpiyansa si Jiang Yi na nananatiling lihim ang kanyang tunay na lakas kaya walang problema kung pupunta siya. At kapag bumisita siya sa Blizzard City, may utang na inumin si Mikasa sa kanya. Matapos iyon, handa na ang ating bida na planuhin ang susunod na hakbang. Tinipon niya ang lahat upang pag-usapan ng email.
Kinumpirma ni Karen na totoo ito. Layunin nitong pag-isahin ang puwersa sa Jiangnan. Tinukoy niya kung sino ang sasama at kung may tutol ba. Kasama sa grupo sina Uncle Yu, Lei Yang, ang pusa at si Chun. Agad na sumingit si Zhou. Kung pagpupulong ito ng mga extraordinary dapat sumama rin siya. Baka maging kapaki-pakinabang siya. Sinubukan ni Jiang Yi na tumutol dahil hindi naman sila makikipaglaban. Pero gumamit ng low ika si Zhou. Hindi nila alam kung kailan magkakaroon ng laban lalo na sa hindi pamilyar na lugar. At sa emergency, magtitiwala ba siya sa mga doktor na hindi niya kilala? Bukod pa rito, kung mangyari yon, handa ba siyang ilantad ang kanyang DNA? Maaari pa silang gumawa ng genetic weapons na tutukoy sa kanya. Sa mga argumentong iyon, sumang-ayon kahit si Uncle Yu. Tinanggap ng ating bida ang ideya. Siyempre, tuwang-tuwa si Zhou na makakasama siya. Sinamantala ni Karen ang pagkakataon at nagboluntaryo ring sumama. Naiintindihan ni Jiang Yi ang benepisyo nito pero nag-aalinlangan siya kung kakayanin niya ang ganoong karaming tao. Ipinaalala ni Karen ang mga advanced na teknolohiya sa Blizzard City, maraming bagay ang maaari niyang kopyahin. Napagtanto ni Jiang Yi, ang tanga ko, ikaw ang pinakamahalaga sa grupo. Ang tatlong natitirang babae ay pumayag na manatili. Magaling si Shinshin sa support sa pamamagitan ng komunikasyon. Mabilis natapos ang pagpupulong at napagdesisyonan na kung sino ang sasama. Agad na nagpadala ng mensahe ang ating bida at natanggap ang detalye kung saan at kailan sila pupunta sa Blizzard City. Akala niya magmamaneho sila pero may transportasyon na ibibigay para sa lahat. Aalis sila sa loob ng 2 araw. Kaya kailangan nilang maghanda. Makikipag-ugnayan din si Jiang Yi sa ibang leader ng lungsod upang sumama. Nagpunta si Yang Mi at ang kanyang kaibigan upang maghanda ng pagkain. Tinawagan ng ating bida ang 2 leader ng sabay. Kinumpirma nilang nakatanggap sila ng abiso at dadalo rin. Tinanong ni Jiang Yi kung may espesyal ba sa Shaoshan Subway Station at bakit doon sila sasakay. Ipinaliwanag na may 2 uri ng metro line, pang-sibilyan at pang-militar. Ang lugar na iyon ay nasa military line. Sarado sa publiko at lihim ang konstruksyon. Bagong impormasyon iyon para sa ating bida. Pinayuhan ni Jiang Yi ang lahat na huwag magdala ng maraming tauhan, mga elite lamang. Pagod na sa lahat, umaasa ang ating bida na walang masamang mangyayari pagdating nila sa HQ. Sa wakas, dumating ang araw ng pagpunta nila sa sikat na Blizzard City. Sina Jiang Yi ang huling dumating sa lugar. Ipinart niya ang kanyang sasakyan gaya ng dati dahil hindi nalihim ang kanyang kakayahan. Napansin niya kung gaano karaming tao ang dala ng iba at nagbiro kung nagdala ba sila ng 10,000 tao. Nakuha ng mga leader ang punto at nagpalit ng usapan. Sinabi ni Jiang Yi na mabuti ang pagiging maingat kaya ayos lang yon. May nagtanong kung maaari bang itago ni Jiang Yi ang kanilang mga sasakyan. Kung iiwan doon, magyayelo at masisira ang mga ito. Walang problema yon para sa ating bida. Dahil nagtitiwala sila sa kanya, sinabi niyang libre na yon. Ang pasukan ay natabunan ng nyebe. Si Chun ang nanguna at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin ang nyebe at gumawa ng daan. Dahil bihira puntahan ng lugar at ginagamit ng militar, si Uncle Yu ang nanguna sa paglalakad. Narating nila ang riles at nakasaad na aalis ang tren sa loob ng 1 oras. Habang naghihintay, ibinahagi ni Hong Lian na may mga koneksyon siya sa Blizzard City at nalaman niyang ang layunin ng pagpupulong ay pag-isahin ang pamamahala ng mga puwersa laban sa mga panlabas na pagsalakay. Nagtaka si Jiang Yi kung sino ang manghihimasok sa ibang bansa sa gitna ng isang global freeze. Ang paggastos ng resources para doon ay isang pag-aaksaya para sa ibang bansa. Sumang-ayon si Hong Lian na malabong magkaroon ng digmaan sa pagitan ng mga bansa, ngunit posibleng may maliliit na rebel group na tatawid ng hangganan. Ang China, halimbawa, ay lubhang pinagnanasaan dahil sa mga production resources nito. Muli na namang nabahala ang ating bida sa posibilidad ng mga laban na darating. Para bang mga pyesa lamang sila sa kamay ng ibang tao. Nararamdaman ng pusa ang paparating na tren bago pa ito gumawa ng tunog at maya-maya ay lumiwanag ang lagusan. Panahon na para sumakay muli sa metro matapos ang mahabang panahon. Tanging ang pinakamahalagang tao lamang ang tinatawag kapag dumarating ang tren. Nang huminto ito at bumukas ang mga pinto, isang babae ang lumitaw na tila may mahika upang salubungin sila. Namangha si Karen at ipinaliwanag kay Jiang Yi na isa itong robot. Ikinaway ng babae ang kamay bilang hudyat na pumasok sila. Ito ang Blizzard Train number 13. Umandar ang tren at ang 2 babae sa grupo ni Jiang Yi ay nakasandal sa kanyang mga balikat. Mahimbing silang natulog, alam nilang mas ligtas sila kumpara sa mga babaeng naiwan sa bahay. Si Jiang Yi ay nanatiling nag-iisip kung gaano katagal ang biyahe. Hindi niya ito sinabi ng direkta pero malamang sumasakit na ang kanyang mga balikat. Huminto ang tren sa iba pang lugar at mas maraming tao ang sumakay. Sigurado ang ating bida na base sa kanilang itsura, ang mga ito ay malalakas at walang awa. Narinig ito ni Hong Lian at Xin Tian at tila nagkatugma ang kanilang iniisip kung ang mga taong iyon ay walang awa, si Jiang Yi naman ay parang demonyo. Lumipas ang oras at gabi na nang sa wakas ay huminto ang tren sa kanilang destinasyon.
Si Jiang Yi, kasama ang kanyang mga babae, ang unang bumaba. Sumunod ang ibang leader. Ito ang sandaling nagkita-kita ang lahat ng puwersang militar at nakita ang kanilang bilang. Nakakapagtaka kung paano naging leader ang isang taong ganyan ang itsura. Ito siguro ang leader ng rehiyong gumagamit ng rainbow flag bilang simbolo. Karamihan sa mga tao roon ay nakakatakot. Sina Zoe at Karen ay hindi pa nakasali sa ganitong misyon kaya ramdam nila ang pressure ng kapaligiran. Pinangunahan ni Jiang Yi ang grupo at inalala ang kasabihang ang nakausli ang siyang pinupukpok. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit napakaraming galit mula sa mga tao sa paligid. Kahit ang kalbong lalaki na may pink na kilay ay nagpapakita ng pangungutya. Ipinaliwanag ni Hong Lian na ang mga iyon ay mula sa Days City at nagkaroon na sila ng alitan noon sa Chaoyu Base. Iniutos ng ating bida na huwag pansinin ang mga iyon. Mas mahalaga ang pakay nila roon. Paglabas nila, ngumisi ang kalbong lalaki, iniisip na natakot ang Tianhai at umatras. Mukhang totoo ang balita na nasalanta ang lungsod at mahina ang kanilang puwersa. Sumang-ayon ang mga leader ng Days City na totoo ang chismis at ang hinayang na ang isang malaking lungsod ay napunta sa mahihinang tao. Kahit ang babaeng 35 kilograms ay nagpakita ng kayabangan. Hindi nila alam na ang ngiti ng ating bida ay puno ng kasiyahan, gusto niyang minamaliit siya ng iba. Pagpasok nila sa lungsod, kapansin-pansin ng dami ng militar. May mga gwardya sa lahat ng lugar. Ang babaeng namamahala sa lugar ay halos matakam sa dami ng bagong dating. Pinagdudahan ng mga sundalo kung tunay bang elite special forces ang mga taong ito. Nabaling ang atensyon ni Jiang Yi sa isang lalaking nakasuot ng puting kapa, si Yun Li, ang ministro ng Combat Department ng Jiangnan. Ramdam ng ating bida ang napakalakas sa presensya nito. Tiyak na mas malakas pa ito kaysa kay John Woo. Talagang puno ng mga kahangahangang tao ang lugar. Kaya mas mahalaga na manatiling low profile. Hanggang dito na lang muna, pero tandaan ninyo hindi pa tapos ang kwento. Suportahan nyo ako sa like at subscribe mga boss para malaman ko kung ilan ang nag-aabang sa susunod na next part. Kita-kits sa next recap.